Yusek Claire, ka magalit sa akin na hindi kita niloloko. Papasalamat lang ako doon sa sinabi mo kanina that this government is willing to give me all the rights. I-avail ko yung mga legal remedies. Salamat. Abot-abot ang pasasalamat ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos na tiyakin na bilang akusado ay mabibigyan siya ng proteksyon ng gobyerno basta't nakabase sa mga umiiral na batas. Kasunod dito ng panawagan ng senador at hiling na mabigyan siya ng proteksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa banta ng posibleng pag-aresto sa kanya. Ayon kay Yusek Castro, nais lang nilang ipabatid kay Senator De La Rosa at sa lahat na ang administrasyon ni Pangulong Marcos ay patas, sumusunod sa batas at hindi pinapairal ang karahasan. Lahat anya ng tulong na maipapaabot sa mamamayan ay hindi ipagkakait basta't naaayon ito sa batas. Dagdag ng Palace official, kahit ano pa ang paniniwala ng isang tao, dapat manatiling interes ng taong bayan ang unahin at di ang pansariling pagpapayaman. Pero ayon sa isang political analyst, hindi maiiwasan na magkaroon ng halong pamumulitika ang pagtrato ng palasyo kay Senator De La Rosa, lalo na't kilala itong kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Mahirap sabihin kasi nasa magkabilang kampo ng politika yung administrasyon at saka si Senator Bato de la Rosa na kaalyado ng mga Duterte. Alam naman natin yung yung sigulot, yung away sa pagitan ni President Bongbong Marcos at saka ni Vice President Sara Duterte. Sa kabilang banda, ayon kay Professor Coronacion, may obligasyon pa rin na kailangan tuparin ang pamahalaang Pilipinas batay sa mga umiiral na mga kasunduan at batas. Kung sakali, ang maaari lamang anyang magawa ng Pangulo ay iantala ang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay Senator Bato. If ever ang pwede niyang gawin, kung halimbawa hindi siya sang-ayon, ay i-delay. Kagaya niyan doon sa kaso ni Senator Bato de la Rosa, huwag siya makikooperate at i-delay yung pag-execute ng warrant of arrest. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.